Isang follower natin from San Juan, Batangas ang nag-message sa akin para i-fast break daw yung jeep niya. Isang junk shop din siya sa San Juan, Batangas, si Ka-Fred Junk Shop. Basta pasensya na kayo sa boses ko kasi nga, di ba, namamalat pa ako at ang tagal gumaling. Inabot na kami ng gabi kasi 3 PM kami umalis ng Muntinlupa at medyo traffic. Interesado ako or alam ko na madidil ko yung jeep na yan kasi nga pinuntahan ko talaga kahit super layo. Pero syempre, bago ako pumunta dyan, nag-usap na kami sa presyo, ilan ang gross, at ano ang makina. Sa price niya, negotiable pa. Kaya sabi ko, sige, go. Kukunin ko na yan. Ang makina niyan ay 4JB1. Kung interested ka sa ganyang klase ng makina, ayan, for sale sa akin yan. Hindi ko rin yan ibebenta ng buo. Bakit? Kasi purong stainless yan. Ipapakatay ko na yan bukas kasi nga ang estimate ko na stainless na yan ay nasa 1,500 or 1,000 kilos. Pero syempre, sana 1,500 yung stainless na yan. Ikaw, sa palagay mo, ilang kilo yan? Kasi nga ang gross niyan ay 2,600. So, nasa 1,500 ba ang stainless niyan? Sana. Umaandar pa, di ba? Kaya sabi sa akin nung seller, magdala daw ako ng 2 battery kasi nga pwede namin patakbuhin at iuwi ng Muntinlupa. Kaya naman ang mga kasama ko ay isang mekaniko at isang driver. Okay, Tam, di ba? Usok pa lang, panalo na. Ang problema na lang namin ay yung flat ang gulong. Si Kuyang may-ari ng junk shop ay gumawa ng DIY na compressor. Pwede pala yan. Kaya sabi ko kay Mar, gayahin namin kasi kasama ko rin si Mar kagabi. Kaya sabi ko, gagayahin namin yan. Instead na bumili ka ng compressor, ayun. At ayan, nataihan ako ng ibon. Ibig sabihin ba nun, swerte? Siswertehin ako kapag tinaihan ka ng ibon. Eh pag tinaihan ka ng tao, Ay, malas yun. malas yun. Kaso, ang problema, matagal siyang maghangin. Mga 5 days. Habang naghahangin nga, ay umiikot-ikot muna kami sa junk shop ni Kuya at ang dami niyang antik. Meron siyang banga ng hapon daw. Ayan, hindi niya binibenta. At meron din siyang upuan na may multo. At meron siyang banga na may lumalabas ding multo. Puro multo dyan. Yan yung may lumalabas na mahabang kuko. Meron din siyang helmet ng hapon. Ginamit nga daw yan ng hapon. At buhay pa daw yung hapon. Meron din siyang teleponong luma ng sundalo. At meron din siyang gato ng duwende. After masigurado ng mekaniko na kaya siyang i-drive papuntang Muntinlupa, ayan na. Siyempre naka-convoy tayo. Mga 9 PM na rin yan kagabi. Ang lakas pa ng driver ko at nakapasok pa siya ng S-Lex. O, diba? Nakapag-S-Lex talaga. Kung sakaling hindi yan napa-andar kagabi, ang plano ko dyan, iiwan na lang yan dyan sa Batangas at dyan na lang namin kakatayin. Kasi kung hihilahin pa yan ng truck ko, doble-doble yung gastos ko. Baka wala na rin tayong kitain dahil sa expenses. Stop over muna kami kasi nga daw inaantok na yung driver kasi sobrang bagal ng kanyang patakbo. Nagre-reklamo din kasi sila kasi nga daw ang hina daw nung preno. Talagang convoy kung convoy ako dyan, hindi ko talaga sila iniiwan kasi nga nakaka-nervyos. Baka bigla kasing tumirik or talagang mawalan ng preno, 'di ba? Madodoblehan talaga kami ng gastos at talagang wala talaga kaming kikitain kung mangyayari yun. Tapos na ang nervyos ko at nakarating kami ng maluwalhati. Thank you, Lord. Isabay ko na ito sa video ko. Binibenta rin ito. Offer your price. Ang sabi. Kung magkano mo yan bibilhin, ayan, i-PM lang ako. At yan ay si Fast and Furious na ginagamit sa race. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa kotse na yan. Ewan. Pati itong Honor, ayan. Kaso hindi kami nagkasundo sa price kasi nga naman for katay. Kaya lang sabi nung may-ari, working at running, gumagana pa, ibig sabihin.